maagang nag-init si LeBron at gumawa ng 20 points sa first half sa naging tapatan ng Los Angeles Lakers at ng Chicago Bulls na may 4 ng sunod na panalo patungo sa game na ito. Ganun pa man, sa third quarter ay napanatili nga ng Lakers ang kalamangan kahit na napakaganda ng nilalaro ng Bulls at dahil ito sa 20 points si Luka Doncic sa quarter na ito. Sa uli ay tuluyan na ang pinutol ng Lakers sa magkakasunod na panalo ng Chicago Bulls sa score na 129-118. Halimaw na stats ang ginawa ni Luka, 46 points, 7 rebounds and 11 assists on 60% shooting sa field including ang 8 3 points, 24 points and 5 rebounds din nga si LeBron at 23 points mula sa bench si Rui Hachimura on 9 of 11 shooting sa field and 4 of 5 shooting sa 3-point line. Kahit na napakatindi nga ng performance ni Luka sa game na ito ay trending nga ang pang slam dunk contest sa dunk ni Jackson Hayes mga kaibigan at muli nga nitong kinuha ang minuto ni DeAndre Ayton. Nagtala lang nga ang former number 1 pick ng 6 points and 2 rebounds sa 22 minutes of playing time. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Dylan Harper. Kailangan na nga ng San Antonio Spurs na magdesisyon kung ano ba ang gagawin nila kay Harper dahil obvious nga na may talent level ito at potensyal na maging star. Ganun pa man dahil may De'Aaron Fox na nga sila, Stephen Castle, Devin Vassell at Julian Champagnie, hirap nga na makakuha ng consistent playing time ang number 2 pick. Madalas nga siya na maglaro ng less than 20 minutes per game kaya naman hirap siya na makakuha ng magandang momentum at rhythm. Nang gumawa nga ang Spurs ng trade para kay De'Aaron Fox ay hindi naman nila inakala na mapupunta sa kanila ang number 2 pick. Kaya naman ngayon ay tila ba may 5 silang guard na lahat ay starting caliber. Kaya naman ang tulad ni Dylan Harper ay hindi magawang makapag-develop ng matino. Sa madaming team nga ay starting point guard na siya. Subalit dahil kay De'Aaron Fox at Stephen Castle ay hindi nga siya makapaglaro ng madaming minuto na posibleng magresulta sa pagbagsak ng kanyang kumpiyansa at kakulangan na tsansa na mag-develop despite the potential. Kaya naman kailangan na nga magdesisyon ng Spurs bago sumapit ang trade deadline. Hanggat hindi nga sila nababawasan ng guards, very likely na mahirap na magkaroon ng minuto si Dylan Harper na deserve niya. Sa palagay nyo ba ay dapat na i-trade ng Spurs si Harper kapalit ng isang wing player o big man? O kaya naman si De'Aaron Fox ang i-trade upang makabelo na mag-develop ang number 2 pick Dylan Harper at lumabas ng star potential na meron ito? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Nag-struggle naman ang gusto si Tyrese Maxey sa game ng Philadelphia 76ers at ng Charlotte Hornets. Nagtala siya ng season low 6 points and 7 assists on 3 of 12 shooting sa field and negative 36 na plus-minus. Samahan pa ito ng pagpapahinga ni Joel Embiid at Paul George sa game na ito. Tambak nga ang inabot ng Philadelphia 76ers sa Charlotte Hornets sa score na 130-93. 30 points and 8 rebounds si Brandon Miller on 9 of 11 shooting sa field including ang 6 na 3 points. 12 points, 8 rebounds and 6 assists din si Con Canupel at 11 points and 8 assists si LaMelo Ball.